Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananalita ang kabutihan. Sa kabutihan, ang kaalaman, no? So, ibig sabihin sa akin lang na kuwan ito mga kaibigan, so halimbawa po, no, na tayo ay mayroong pananampalataya, tapos of course tayo ay mabuti, tapos dapat alam natin, no? So halimbawa, kasi sa panahon ngayon maraming mga scammers, maraming biktima ng mga scammers ngayon, no? Kahit na sa ating mga may hinahack, no? Kasi naranasan po na yung abang lingkod, mga kaibigan, ang aking friends, no? Nahack na pala yung kanya pong account. Tapos sabi niya, padala mo ako ng pera sa GCash. Babayaran kita sa ganito ring araw. So, ibig sabihin na parang nagmamadali. Tapos bandang huli, may na-receive din ako na kasama niya. No? Sabi niya, may sa'yo. No? Padala mo na ng pera si Kwan. No? May message sa'yo si Kwan. No? So, ibig sabihin na mayroon din silang style. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na kailangan natin na suriin. Kasi ilang beses ko na po naranasan yung pinsan ko rin. Ganun pala, nahack na yun. Kung sabi ko, napakayaman itong pinsan ko, bakit naghiram ng pera? No? So, kaya minsan parang dahil sa mga scammers, parang minsan marami na yung nadadamay na parang hindi na tayo magtiwala o kaya hindi na tayo maniwala doon sa mga legit talaga. No? Kaya kailangan natin yung tulong ng ating Panginoon na gabayan tayo. No? Kaya mga kaibigan, pagising pa lang natin sa umaga, napakaganda yung sa Psalms 19:40 nakalagay doon na let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my redeemer. No? So, ibig sabihin niya na Panginoon, hayaan mo po ng lahat kong sasabihin at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo, aking Panginoon at tagapagligtas. Sa ibang translation, aking Panginoon, tagapagligtas at aking malaking bato. No? So kaya dito mga kaibigan, napakaganda pag well-guided tayo kasi lahat ay hindi natin makikita. Lahat hindi natin alam. No? Ang nakakaalam lang dyan ay ating God Almighty. No? At saka minsan, mayroon tayong tinatawag na unguarded moment. No? Diba minsan mayroon tayong unguarded moment, yung parang natulala tayo na parang nakalimutan natin. No? Kaya mayroong isang babae. No? So ngayon, alam mo ba na siya pa ang nag-withdraw sa kanyang ATM doon sa scammer? So ibig sabihin na pag si Lord ay nasa atin, ilayo niya tayo, gagabayan niya tayo. Kasi siya ang ating pinakamatibay na buo. Siya ang ating protector. No? Kaya makaibigan, tingnan natin. No? So sa ating pananampalataya, sikapin natin na magdagdagan ito ng kabutihan. Ibig sabihin, yung ating faith o kaya ang ating pananampalataya para sa kabutihan. No? So halimbawa, ang isang tao ay may sakit, no? Tapos sa kanyang sakit, tayo na nanampalataya na gagaling siya. So yan ay kabutihan. No? So nakalagay naman sa moral na gabay na kung may sakit, pwede siyang i-pray, tapos pahira ng langis, no? At ipanalangin. So di ba mga kaibigan, nakikita po natin yan. No? So napakaganda pag yan po ang ating gagawin. No? So dahil pag yan po ang ating gagawin, napakaganda, no? Kaya wag natin kalimutan mga kaibigan, no, na pag tayo may problema, halimbawa wala tayong pera, siya naman ang tinatawag natin na Jehovah Jireh, no? Kaya wag kayong mag-alala, anuman ang ating sitwasyon, sakit, pera, ang Lord ang siyang mag-provide. Tutulungan niya po tayo. Gagabayan niya po tayo. No? Kaya napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon.
So, mga kaibigan, sa ating pananampalataya, huwag natin kalimutan ang kabutihan at ang kaalaman. So, ang kaalaman, mga kaibigan, ibig sabihin po yan ay